Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nung bata pa ang Israel, siya ay aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya ay tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga diyos-diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga diyos-diyosan. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad. Kinalong ko siya. Subalit, hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-alis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang chapter 11 ng aklat ni Propeta Oseas ay isa sa pinakamagandang paglasa sa larawan ng Diyos at ng kanyang kaugnayan sa kanyang bayan. Inihahambing ng Diyos ang kanyang sarili sa isang magulang na nagpapalaki sa kanyang anak. Tinawag niya ang Israel mula sa Ehipto nung ito ay musmus pa. Sa disyerto, inalagaan at pinalaki niya ang batang ito. Siya ay tulad ng isang magulang na nagpapalaki ng kanyang anak. Tinuruan niya sila na lumakad. Hinahalik-halikan sa pisngi. Yumuyuko siya upang pakainin ang kanyang anak. Ngunit habang lumalaki, ang bata ay nagre-rebelde sa kanyang magulang. Sa halip na tumakbo sa magulang na si Yahweh, siya ay pumunta sa mga Baal at mga Astarte, mga Diyos-Diyosa ng mga Kananaeo. Lumalaban ang loob ng Diyos. Ano bang gagawin ko sa Israel? Napakalakas ng udyok na sila ay parusahan at talikdan at bayaan na lang. Pero ang Israel ay anak niya. Anong gagawin niya? Sa wakas, nanaig ang awa niya at pagmamahal. Siya ay Diyos at hindi tao. Hindi niya wawasakin ang kanyang bayan. Marami mga magulang ang nasa kalagayan ng Diyos. Nag-aagaw ang damdamin nila na talikdan o yakapin ang suwail na anak. Itatwa o patawarin ang taksil na bata. May mga magulang na puno na ng galit. Nawala na sila ng pasyensya. Dahil sa galit at sama ng loob, tinatalikdan na ang mga bata, itinatatwa at iniiwanan. Pero ang Diyos ay Diyos at hindi siya tao. Hindi natatalo ang kanyang awa at pag-ibig sa harap ng kasamaan natin. Mas malakas ang pag-ibig niya kaysa anumang kasamaan natin. Ang magwawagi sa bandang huli ay hindi ang kasamaan, kundi ang pag-ibig niya. Kaya hindi nagsasawa ang Diyos na manawagan sa atin. Ang pinakatanda nito ay si Jesus, na namatay sa krus para sa atin. Namatay siya hindi dahil sa tayo ay mababait na o nagsisisi na. Makasalanan pa tayo, kaaway pa tayo, namatay na siya para sa atin. Maaring talikdan natin siya at hindi natin pansinin ang kanyang kahirapan at kamatayan, pero siya ay Diyos at hindi lang Diyos, patuloy niya tayong mamahalin. Huwag nating abusuhin ang kanyang pag-ibig. Sa halip ito ay ating pakinabangan. Let us turn to the embrace of His love.
Salamat o Diyos sa dakila mong pag-ibig sa akin. Kung mahulog man ako sa kasamaan, wag sana mawala ang isip ko na ikaw ay Diyos at hindi tao. Mas manaig ang iyong pagpapatawad at pag-ibig sa akin.